Isang pamilyar na amoy ang biglang lumutang sa hangin. Isang amoy na matamis, pero may dalang kilabot. Agad na napahinto si Lydia sa kanyang pagpupunas ng baso. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang imahe ng kanyang ina na nakangiti, ang baso ng tubig sa tabi nito, at ang parehong matamis na halimoy na yon bago nangyari ang trahedya. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang marangyang ballroom ng mansyon ng mga Del Mar ang muli niyang nakita. Ang mga kumikinang na chandelier, ang malamyos na tunog ng piano, at ang mga taong nakasuot ng magagarang damit ay tila naglaho sa kanyang paningin. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang pinanggalingan ng amoy na yon. Sinundan ng kanyang mga mata ang isang waiter na may dalang isang tray. Sa ibabaw nito, isang eleganteng porselanang tasa ng tsa ang naglalabas ng manipis na singaw. Dinala ito sa isang mesang hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan, sa harap ng isang matandang babae na may butihing muka at maputing buhok. Si Doña Helena Del Mar, ang ina ng tinitingalang CEO ng kumpanya, si Marco Del Mar. Napahigpit ang hawak ni Lydia sa basong pinupunasan niya. Hindi maari. Guni-guni niya lang siguro ito. Ang trauma ng nakaraan ang naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Doña Helena na inaabot ang tasa, ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw. Ang amoy ay hindi nagkakamali. Ito ang amoy ng kamatayan. Ang parehong amoy na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Nakita niyang itinaas ni Doña Helena ang tasa, malapit sa kanyang mga labi. Gustong sumigaw ni Lydia, gusto niyang tumakbo at itabig ang tasang iyon. Pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Sino ba naman siya? Isa lamang siyang hamak na bartender sa gabing iyon. Isang anino sa gitna ng karangyaan. Anong karapatan niyang gumawa ng eksena? Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang konsensya. Paano kung tama siya? Paano kung may isa na namang buhay na mawawala dahil sa kanyang pananahimik? Isang higop. Nakita ni Lydia ang pagkunot ng noo ni Doña Helena. Isang bahagyang pag-ubo. Pagkatapos ay isa pa. Mas malakas na. Nabitawan ng matanda ang tasa. Bumagsak ito sa sahig. Nabasag at kumalat ang laman nito sa mamahaling carpet. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa kanya. Inay! Ang malakas na boses na yon ay mula kay Marco Del Mar. Mabilis siyang tumakbo palapit sa kanyang ina, na ngayon ay sapo na ang kanyang dibdib. Hirap na huminga. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagtayuan, nagbubulungan. May mga tumawag sa pangalan ng matanda. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Lydia. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, ang pangangailangang kumilos. Binitiwan niya ang kanyang hawak na baso at mabilis na lumabas mula sa likod ng bar. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya habang tinatahak ang daan papunta kay Doña Helena. Excuse me, miss. Hinarang siya ng isang security guard. Marunong ako sa first aid. Kailangan niya ng tulong ngayon na. Giit niya. At sa determinasyon sa kanyang boses, nag-atubili ang guard at binigyan siya ng daan. Pagdating niya sa tabi ni Doña Helena, nakita niya si Marco na inaalog ang balikat ng ina. Ma, what's happening? Ma, please! Sir, huwag ninyo siyang alugin. Mahinahon, pero may diin na sabi ni Lydia. Lumuhod siya sa kabilang panig ng matanda. Kailangan nating siguraduhin na maluwag ang daanan ng hangin niya. Tumingin sa kanya si Marco. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Sino ka? Hindi pinansin ni Lydia ang tanong. Mabilis niyang sinuri ang pulso at paghinga ni Doña Helena. Mahina pero naroon pa. Maingat niyang inilagay sa recovery position ang matanda. May allergy po ba siya? Tanong ni Lydia sa nag-aalalang si Marco. Wala,
Wala siyang kahit anong allergy. Sagot ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Napatingin si Lydia sa basag na tasa sa sahig. Huwag ninyong hahayaang may gumalaw niyan, sabi niya sa guard na nakatayo malapit sa kanila. At sa kahit sinong naghain niyan, importante yan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga paramedic. Mabilis at epesyente nilang inasikaso si Doña Helena at isinakay sa stretcher. Habang isinasakay ang matanda sa ambulansya, nanatiling nakatayo si Lydia sa gitna ng ballroom. Ang puso niya ay kumakabog pa rin ng mabilis. Ang gabi na dapat ay isang selebrasyon ay naging isang bangungot. Nang paalis na ang ambulansya, nilapitan ni Marco ang kanyang magandang nobya, si Iris, na yumakap sa kanya para ito'y pakalmahin. Pagkatapos ng ilang sandali, tila may naalala si Marco. Hinanap siya ng kanyang mga mata sa gitna ng mga tao. Nang magtama ang kanilang paningin, lumapit ito sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng pag-aalala, pero may bahid din ng hinala. Miss, salamat sa ginawa mo kanina, sabi nito sa formal na tono. Tumangulang si Lydia. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang katotohanan, gaano man ito kahirap paniwalaan. Sir Marco? Nagsimula siya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan ninyong malaman, hindi po yun simpleng sama ng pakiramdam. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lydia. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Sir, ang amoy mula sa tsa, pamilyar sa akin. Nilason po ang nanay ninyo. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Ang pag-aalala ay napalitan ng malamig na tingin. Tinitigan niya si Lydia mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang kakaibang insekto na naligaw sa kanyang magarang tahanan. Sino ka para sabihin ang ganyang walang basihan na bagay? Malamig na tugon nito. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Lydia. Sa isang iglap, ang tapang na kanyang ipinakita kanina ay naglaho. Bumalik siya sa dati. Isang ordinaryong babae na walang boses sa mundo ng mga makapangyarihan. Ang malamig at tahimik na pasilyo ng ospital ay malayong malayo sa ingay at kinang ng party kanina. Para kay Marco Del Mar, ang bawat tunog ng makina mula sa loob ng private room ng kanyang ina ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ni Doña Helena na ngayon ay mahimbing na natutulog dahil sa gamot. Ang sabi ng mga doktor, masuwerte raw sila. Isang matinding allergic reaction daw ang nangyari. Maswerte at mabilis na naagapan, pero hindi nila matukoy kung ano ang sanhi. Allergy. Isang salita na dapat ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero sa halip, nag-iwan ito ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Pumasok si Iris, ang kanyang magandang nobya, na may dalang 2 tasa ng kape. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili itong kalmado at perpekto. Ang buhok nito ay maayos pa rin at ang kanyang damit ay hindi gusot. Para siyang isang anghel na bumaba sa gitna ng unos. Mahal, malamig na sabi ni Iris. Inilapag niya ang kape sa mesa at marahang hinaplos ang likod ni Marco. Kamusta si tita? She's stable now, sagot ni Marco. Ang boses ay pagod. Natutulog siya. Umupo si Iris sa tabi niya at hinawakan ng isa pa niyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. I was so worried. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may masamang nangyari sa kanya. Tumingin si Marco sa babaeng pakakasalan niya. Maganda, matalino, at mapagmahal. Si Iris ang lahat ng pinangarap niya. Siya ang kanyang naging kanlungan sa magulong mundo ng negosyo. Ngunit sa gitna ng paghanga, biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng ibang babae. Ang bartender. Ang matapang na mga mata nito. Ang determinasyon sa boses nito.
Nilason po ang nanay ninyo. Imposible. Isang malaking kalokohan. Bakit naman may magtatangkang lasunin ng kanyang ina? Isang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang tumulong sa kapwa. At sino ang babaeng iyon para magbato ng ganoong kaseryosong akusasyon? Okay ka lang, mahal? Tanong ni Iris. Napansin siguro ang kanyang pananahimik. Umiling si Marco. Pilit na iwinaksi ang alaala. Iniisip ko lang, yung babae kanina, yung bartender. Bahagyang kumunot ang noo ni Iris. Si Lydia, anong meron sa kanya? Wala naman. Nagtataka lang ako kung saan niya nakuha ang ideyang nalason si Mama, sabi ni Marco. Huminga ng malalim si Iris na para bang nag-aalala ito. Alam mo Marco, naaalala ko tuloy yung dati nating empleyado sa marketing. Magaling siya, pero laging gumagawa ng kwento para mapansin. Minsan, sinabi niyang may nagtatangkang magnakaw ng mga sikreto ng company. Nag-imbestiga tayo, pero wala naman pala. Gusto lang niyang maging bida. Tumingin si Iris sa mga mata ni Marco. Ang sa kanya ay puno ng sinseridad. Hindi ko sinasabing ganoon si Lydia. Pero minsan, may mga taong desperado para sa atensyon, lalo na kapag napapaligiran ng mga taong tulad natin. Ang mga salita ni Iris ay lohikal. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa isang masalimuot na sabwatan ng paglason. Marahil ay tama siya. Marahil ay isa lang iyong malaking pagkakamali. Maya-maya, pumasok ang doktor para sa huling pag-check up bago ito umuwi. Mr. Delmar, we've run all the tests, sabi ng doktor. Her vitals are stable. Ang diagnosis pa rin namin ay isang matinding allergic reaction sa isang bagay na hindi pa natin natutukoy. We need to observe her for another day or two, but she's out of danger. Thank you, Doc, sabi ni Marco, nakahinga ng maluwag. Nang makaalis ang doktor, ngumiti si Iris at niyakap siya ng mahigpit. See? Everything's okay. It was just a terrible accident. Tumango si Marco, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Oo, isang aksidente lang. Habang nakayakap pa rin sa kanya, bumulong si Iris sa kanyang tainga. Ang boses nito ay matamis, ngunit may kakaibang lamig. Buti na lang at nandoon si Lydia. Pero ang weird lang na siya lang ang nag-iisip na laso niyon, hindi ba, mahal? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang tanong ni Iris ay tila isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Nag-iwan ng laso ng pagdududa. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Ang malamig na liwanag mula sa screen ay tila tumagos sa puso ni Lydia. Mula sa Human Resources Department ng catering agency, ang mga salita ay formal at walang emosyon. Termination of service, unprofessional conduct, complaint from a high-profile client. Iyon na yon. Ang huling pako sa ataol. Hindi lang siya nabigo sa paghahatid ng kanyang babala. Tinanggalan pa siya ng kabuhayan. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa screen. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ang kabayaran sa pagsubok niyang gawin ang tama. Pananahimik at pagwawalang bahala. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Napayuko siya at tahimik na umiyak. Hindi dahil sa nawalang trabaho, kundi dahil sa pakiramdam ng matinding kabiguan. Muli, wala siyang nagawa. Tulad noon, sa pagkamatay ng kanyang ina, wala na namang naniwala sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Naglakad lang siya ng naglakad hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa labas ng isang lumang simbahan. Pumasok siya, naupo sa isa sa mga bangko sa likuran at niyakap ang sarili. Sa gitna ng katahimikan na may amoy ng kandila at lumang kahoy, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdasal para sa himala. Nagdasal siya para sa lakas. Naalala niya ang huling bilin ng kanyang ina. Nakahiga ito sa kanilang simpleng kama, nangihina na,
ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Maging matapang ka, anak. Bulong nito. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng mundo. Isang pangako na sa tingin niya ay binigo niya. Ngunit habang inuulit-ulit niya sa isip ang mga salitang yon, ang kirot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang maliit na baga ng determinasyon. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya maaring sumuko para sa kanyang ina at para kay Doña Helena. Paglabas niya ng simbahan, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Naglakad siya patungo sa isang maliit na parke sa di kalayuan upang magpahangin. Habang nakaupo sa isang bangko, isang pamilyar na boses ng bata ang kanyang narinig. Ate bartender. Napalingon siya. Si Leo pala, ang apo ni Doña Helena. Kasama ang yaya nito. Nakasuot ito ng kulay dilaw na t-shirt at may hawak na isang piraso ng papel. Tumakbo ito palapit sa kanya na may malaking mabangiti sa kanyang mga labi. Ate bartender, ulit ng bata. Napangiti si Lydia ng bahagya sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib. Hello, Leo. Ang yaya, isang babaeng nasa mid-40s, ay mukhang nag-aalangan ngunit tumangurin bilang pagbati. Tiyak na natatandaan siya nito mula sa gabi ng insidente. Pinag-drawing ako ni teacher sa school. Masayang sabi ni Leo. Iwinawagayway ang papel sa harap ni Lydia. Sabi niya, i-drawing ko daw ang pinaka-memorable na nangyari this week. Wow, ang galing naman, sabi ni Lydia. Sinisilip ang mga guhit na gawa sa Crayola. Ito ay isang tipikal na gawa ng bata. Mga stick figures na may malalaking ulo at mga ngiting parang bahaghari. May mga guhit ng mga lamesa, lobo, at isang malaking cake. Ito ba yung party sa inyo? Opo, sagot ni Leo, sabik na sabik. Tingnan mo, ito si Lola Helena. Turo niya sa isang figura na may kulot-kulot na buhok. At ito si Tito Marco at ito si Tita Iris. Turo niya sa isang babaeng stick figure na may mahabang dilaw na buhok at nakapulang bestida. May kakaiba sa drawing. Ang figura ni Iris ay may hawak na 2 tasa. Bakit 2 ang hawak na tasa ni Tita Iris mo? Tanong ni Lydia, biglang naging interesado. Ngumuso si Leo na parang nag-iisip. Kasi po, kinuha niya yung tsaa ni Lola. Tapos, binalik niya. Ganto o. Sabi ng bata, ginagaya ang kilos. Ipinakita niya kung paano kinuha ng isang kamay ang isang tasa at ipinalit ito sa isa pa. Switch! Switch! Ang simpleng salitang iyon ay tumama kay Lydia na parang kidlat. Muli niyang tiningnan ang papel. Ang mga guhit na kanina'y walang kahulugan ay biglang nagkaroon ng nakakakilabot na linaw. Nguya-nguya at simple, pero naroon ang katotohanan. Isang figura na may hawak na 2 tasa, isang kilos ng pagpapalit, isang batang saksi na walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang nakita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lydia. Ito na ang patunay na hindi siya nababaliw. Leo, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang ganda-ganda ng drawing mo. Pwede bang sa akin na lang ito? Nagkibit balikat ang bata. Okay po. Gagawa na lang ako ng bago para kay Mommy. Salamat, Leo. Maraming salamat. Sabi ni Lydia. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang maingat na tinutupi ang papel. Ito ay isang marupok na ebidensya, pero ito na ang pinakamalakas na armas na mayroon siya. Sige po, ma'am, aalis na po kami. Paalam ng yaya. Tila hindi komportable sa sitwasyon. Hinila nito si Leo palayo. Naiwan si Lydia sa bangko. Hawak-hawak ang papel na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kailangan niya itong maipakita kay Marco. Kailangan nitong makita ang katotohanan mula sa mata ng isang inosenteng bata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kunan ng litrato ito para kung sakaling mawala.
Habang nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kamera at itinutok sa papel. Nang makahanap siya ng magandang anggulo, kukuha na sana siya ng litrato ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag. Isang malamig at pamilyar na boses ang bumulong mula sa kanyang likuran. Isang boses na kasing tamis ng lason na kanyang kinatatakutan. Sa tingin ko, mas mabuting ibigay mo sa akin yan. Napatingin si Lydia. Nakatayo sa likod niya si Iris. Walang emosyon ang magandang mukha. Ngunit ang mga mata nito ay kasing talim ng patalim. Kagagaling lang ni Marco sa ospital. Pinayagan na ng doktor na umuwi si Doña Helena. Bukas, isang balitang dapat sana ay nagdulot ng malaking ginhawa. Ngunit habang naglalakad siya sa pamilyar na parke malapit sa mansyon, isang lugar na madalas puntahan ng kanyang ina, isang hindi maipaliwanag na bigat ang nanatili sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Iris na si Lydia ay desperado lang para sa atensyon ay dapat sanang nagpakalma sa kanya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang itsura ng bartender na yon. Hindi mukha ng isang oportunista, kundi mukha ng isang taong nakakita ng multo. Sa di kalayuan, natanaw niya ang dalawang babae na nag-uusap malapit sa isang bench. Ang isa ay ang kanyang perpektong nobya, si Iris. Ang isa pa ay si Lydia. Agad na kumulo ang dugo ni Marco. Anong ginagawa ng babaeng iyon dito? Hindi ba't sinabi na sa kanya na layuan ang pamilya niya? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang protektahan si Iris. Mabilis siyang naglakad palapit, ang bawat hakbang ay puno ng galit. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay matigas at malamig. Napalingon ang dalawang babae. Sa mukha ni Iris ay may bakas ng pagkagulat at relief na para bang dumating ang kanyang tagapagligtas. Sa mukha naman ni Lydia ay pag-asa at pagmamadali. Mahal, buti na lang dumating ka, sabi ni Iris. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit ito sa kanya at kumapit sa kanyang braso. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Pinipilit niyang kunin ko itong papel. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Lydia. Humakbang pasulong. Itinaas niya ang papel. Marco, kailangan mong makita ito. Ito ang ebidensya. Galing ito kay Leo. Nakita niya ang ginawa ni Iris. Stop it! Putol ni Marco. Ang kanyang pasensya ay paubos na. I thought I made myself clear. Layuan mo kami. Pero Marco, pakinggan mo. Huwag na nating palakihin ito, Lydia. Malumanay na sabi ni Iris na para bang siya ang mas nakatatanda at nakakaunawa. Hinawakan nito ang kamay ni Marco. Halika na, mahal. Umuwi na tayo. Pero hindi matinag si Lydia. Hindi! Hindi ako aalis hanggat hindi mo ito tinitingnan. Desperadong sabi niya. Iniaabot ang papel kay Marco. Sa puntong yon kumilos si Iris. Marahan niyang sinubukan na kunin ang papel mula kay Lydia. Akin na yan, Lydia. You're making a scene. Huwag! Sigaw ni Lydia. Hinila pabalik ang papel. Sa mabilis na paggalaw na yon, natabig ang isang tasa ng kape na nakapatong sa gilid ng bangko. Tumapon ang mainit na likido, direkta sa papel na hawak ni Lydia. Isang sandali ng katahimikan. Ang drawing ni Leo, ang nag-iisang patunay ni Lydia, ay basa na ngayon at halos hindi na makilala. Ang mga kulay ng Crayola ay naghalo-halo. Binura ang imahe ng katotohanan. Oh my gosh, I'm so sorry, sabi ni Iris tinatakpan ng kanyang bibig. Ang clumsy ko. I didn't mean to. Ngunit nakita ni Lydia ang panandaliang nangiti sa mga labi ni Iris bago ito nagpanggap na nagulat. Isang ngiting mapanlait. Isang ngiting tagumpay. Sinadya mo yon, akusa ni Lydia. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin si Marco sa basang papel, sa umiiyak na si Lydia, at sa kanyang nobya na mukhang natatakot at nagsisisi. Ang lahat ng nakikita niya ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Lydia ay isang desperadong babae
na gumagawa ng gulo. Tama na, mariing sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ilalim nito ay may nag-uumapaw na pagkadismaya. Humarap siya kay Lydia. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng security. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Lydia. Hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng matinding sakit at pagkabigo. Tumingin siya kay Marco, hindi na nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay nangungusap. Isang mensahe ng katotohanang hindi nito nakikita. Pagkatapos ay tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Dala ang basang papel na wala ng silbi. Niyakap siya ni Iris. Nakakatakot siya, Marco. Para siyang obsessed. Tumango si Marco, ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Lydia, isang maliit na tinik ng duda ang muling bumaon sa kanyang puso. Ang tingin sa mga mata ng babaeng yon, hindi iyon tingin ng isang sinungaling. Iyon ay tingin ng isang taong nasasaktan. Gabi na. Hindi mapakali si Marco sa kanyang opisina sa mansyon. Sinubukan niyang magtrabaho, pero ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumalabo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena sa parke. Ang determinasyon sa mukha ni Lydia. Ang takot sa mukha ni Iris. Ang nasirang drawing. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi magkasya. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-type ng isang email sa head of security ng kanilang kumpanya. Subject: Security footage. Delmar Charity Gala. Hi George, he typed. I need you to pull the CCTV footage from the ballroom during last night's event. I want to review the area around my mother's table. I'm checking for potential causes for her allergic reaction. Isang maliit na kasinungalingan. Hindi allergy ang hinahanap niya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Marahil ay wala siyang makikita. Marahil ay tama si Iris. At nag-aaksaya lang siya ng oras. Pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang siguraduhin. Isinara niya ang laptop bago pa niya mabago ang kanyang isip. Sa paggawa nito, sinimulan niya ang isang paghahanap na hindi niya alam kung saan siya dadalhin at kung magugustuhan niya ba ang kanyang matutuklasan. Nakatitig si Lydia sa basang papel sa kanyang harapan. Ang mga kulay na naghalo-halo ay tila isang simbolo ng kanyang magulong isipan. Nawala na ang kanyang ebidensya. Tinalikuran na siya ng lahat. Anong gagawin niya ngayon? Para siyang nasa dulo ng isang bangin. Handa nang tumalon sa pagsuko. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. Isang alaala. Ang amoy. Ang matamis at nakamamatay na amoy na yon. Hindi niya maaaring baliwalain iyon. Bigla, may naalala si Lydia. Sa gitna ng kaguluhan sa ballroom, nang alalayan niya si Doña Helena, ginamit niya ang kanyang maliit na panyo para punasan ang laway sa gilid ng bibig nito. Pagkatapos, dahil sa pagmamadali, naibulsa niya ito. Hindi niya ito namalayan hanggang ngayon. Mabilis niyang kinapa ang bulsa ng kanyang uniforme na nakasabit sa likod ng pinto. At naroon nga, ang maliit na puting panyo, bahagyang nanigas dahil sa natuyong laway. Isang napakaliit na tsansa, pero ito na lang ang natitira sa kanya. Mayroon siyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Ana, na nagtatrabaho ngayon bilang isang lab technician sa isang maliit na pribadong laboratorio. Bihira silang magkita pero malapit pa rin sila sa isa't isa. Kung may isang taong makakatulong sa kanya, si Ana na iyon. Kinakabahan, tinawagan niya si Ana. Lydia? Napatawag ka? Masayang bati nito sa kabilang linya. Ana, pasensya na sa abala. May kailangan sana akong ipakiusap sa'yo. Sabi ni Lydia, ang boses ay nanginginig. Isang malaking pabor. Ikinuwento ni Lydia ang lahat, maliban sa mga pangalan ng mga sangkot. Sinabi niya na pinaghihinalaan niyang nilaso ng isang matanda, at ang panyong ito lang ang tanging paraan para malaman ang totoo. Lydia,
Delikado yan. Nag-aalalang sabi ni Ana. Hindi ako pwedeng mag-test ng kahit ano nang walang official request. Pwede akong matanggal sa trabaho. Parang awa mo na, Ana. Pagmamakaawa ni Lydia. Kahit unofficial lang, kailangan ko lang malaman. Kung wala akong makita, titigil na ako. Pangako. Pero kung meron, may buhay na nakasalalay dito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa linya. Narinig ni Lydia ang malalim na paghinga ni Ana. Sige, sabi nito sa wakas. Pero sa isang kondisyon, walang makakaalam nito. Tayong dalawa lang. Dalhin mo dito bukas ng gabi. Pag-out ko. Gumaan ang pakiramdam ni Lydia. Salamat, Ana. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ni Ana, nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng laboratorio. Inabot ni Lydia ang panyo na maingat na nakalagay sa isang ziplock bag. Gagawin ko ang toxicology screening, sabi ni Ana. Seryoso ang muka. Pero aabutin ito ng isang araw. Tatawagan kita kaagad kapag may resulta na. Ang sumunod na 24 na oras, ang pinakamahabang oras sa buhay ni Lydia. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hanggang sa wakas, tumawag si Ana. Lydia, pumunta ka dito. Ngayon na, sabi nito. Ang boses ay kakaiba, isang halo ng takot at pagkamangha. Mabilis na pumunta si Lydia sa laboratorio. Naabutan niya si Ana na nakatitig sa isang computer screen, maputla ang mukha. Ana, anong nakita mo? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki. Positive, Lydia. Positive sa isang napakabihirang lason. Isang plant-based alkaloid. Ang pangalan niya ay aconitin. Aconitin. Ang pangalan ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Pamilyar. Saan niya ba narinig iyon? Teka, sabi ni Ana. May kinuhang isang lumang folder mula sa ilalim ng kanyang mesa. May naalala ako. Binuksan nito ang folder at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang lumang police report. Ang report tungkol sa pagkamatay ng ina ni Lydia. Ang pamilya niya ay nagpilit noon na magkaroon ng investigasyon, ngunit isinara rin ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Itinuro ni Ana ang isang salita na nakatype sa ilalim ng suspected substance. Napatakip ng bibig si Lydia. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Nakasulat doon, malinaw at hindi mapagkakamalan. Aconitin, parehong lason. Ang parehong bihirang lason na kumitil sa buhay ng kanyang ina ay ang parehong lason na ginamit kay Doña Helena. Hindi ito nagkataon lang. Hindi na ito tungkol sa pamilya Del Mar. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa isang estranghero. Personal na ito. Ang galit na kanyang naramdaman ay parang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Tinupok ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. May koneksyon. May isang taong nag-uugnay sa pagkamatay ng kanyang ina at sa pagtatangka sa buhay ni Doña Helena. At kailangan niyang malaman kung sino. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan. Dinial niya ang numero ni Marco Del Mar. Nagring ito ng ilang beses. Inaasahan niyang hindi nito sasagutin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, may sumagot sa kabilang linya. Pero hindi ito ang boses ni Marco. Ito ay ang boses na matamis at mapanlinlang ni Iris. Oh, Lydia, sabi nito, na may halong pagkainis at panunuya. Bakit ba palagi mong ginugulo ang fiancé ko? Pinatay ni Iris ang tawag at hinarap si Marco na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hawak niya ang cellphone ni Marco na naiwan nito sa sala habang kumukuha ito ng maiinom sa kusina. Sino yon? Tanong ni Marco pagbalik. Huminga ng malalim si Iris. Si Lydia na naman. Nag-aalala na talaga ako sa kanya, mahal.
Parang hindi na niya tayo tinitigilan. Ipinakita niya kay Marco ang screen. Totoo nga, pangalan ni Lydia ang nasa call log. Kumunot ang noo ni Marco. Isang pamilyar na inis ang muling gumapang sa kanyang sistema. Hayaan mo na siya, sabi ni Marco. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka tumigil din yan. Pero paano kung hindi? Malumanay na sabi ni Iris. Paano kung saktan niya ang sarili niya? O mas malala, saktan niya ang pamilya natin? Marco, kailangan nating gawin ang isang bagay para patunayan sa kanya na wala siyang mapapala. Kinabukasan, ipinatawag ni Marco at Iris ang lahat ng staff ng mansyon para sa isang meeting. Kasama rin si Doña Helena na nakauwi na mula sa ospital at mukhang malakas na, bagamat medyo maputla pa. Gusto lang naming magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta, nagsimula si Marco. At para na rin malinawan ang lahat, ang nangyari sa aking ina ay isang unfortunate accident, isang allergic reaction. Sa puntong yun, tumayo si Iris. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at awa. Actually, sabi niya, may kailangan akong aminin sa inyong lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Marco ay nagulat. Kasalanan ko, sabi ni Iris. Ang boses ay nanginginig na, para bang iiyak na. May isa sa ating mga kasambahay, si Elena, na kinausap ko bago ang party. Nakiusap ako sa kanya na gumamit ng isang espesyal na herbal cleaning solution para sa mga silver teapots para mas kumintab ang mga ito. Hinanap ng mga mata ni Iris si Elena, isang batang kasambahay na nasa sulok na biglang namutla. Hindi ko alam, patuloy ni Iris, na ang solusyon na yon ay may sangkap pala na pwedeng mag-trigger ng allergy. Kapag hindi nabanlawan ng maigi at sa pagmamadali, mukhang hindi nabanlawan ni Elena ng maayos ang tiyapot na ginamit para sa tiyaan ni Tita Helena. Tumingin si Elena kay Iris. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Bubuka na sana ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Iris ang nagpatahimik sa kanya. Biglang umiyak si Elena. Ma'am, sir, sorry po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po sinasadya. Patawarin ninyo po ako. Si Doña Helena, na may mabuting puso, ay agad na lumapit sa umiiyak na dalaga. Iha, tahan na. Aksidente lang ang lahat. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Isang simpleng pagkakamali. Isang misteryong nalutas na. Niyakap ni Marco si Iris. It's not your fault, mahal. It was an accident. Sana nga ganun lang kadali. Bulong ni Iris, sapat lang para marinig ni Marco. Pero ngayon, mas lalo lang iisipin ni Lydia na may tinatago tayo. At tama nga siya. Ang eksenang yon ay tila isang perpektong solusyon. Masyadong perpekto. Nang gabing iyon, natanggap ni Marco ang email mula sa kanyang head of security. Subject: Security footage. Delmar Charity Gala. Hi Marco, I've checked the footage as requested. Unfortunately, there was a system glitch that night. The camera covering the main dining area, specifically your mother's table, was corrupted. The file is unrecoverable. Sorry I couldn't be of more help. Corrupted. Just his luck, tis. O baka hindi lang ito swerte. Ang pagdududa ay muling bumalik. Mas malakas ngayon. Ang kwento ni Iris, ang pag-amin ng kasambahay, ang sirang footage. Lahat ay tila mga piraso ng isang malaking entablado. Ngunit bago pa man niya mapagtagni-tagni ang lahat, may isa pang inabot sa kanya si Iris, isang brown envelope. Mahal, ayoko sanang ipakita ito sa'yo, sabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang malaman kung sino talaga ang babaeng iyon. Nag-hire ako ng private investigator.
Binuksan ni Marco ang envelope. Sa loob, may mga litrato ni Lydia na kasama ang iba't ibang lalaki. May mga dokumento na nagsasabing mayroon siyang malaking utang at isang record ng reklamo mula sa isang dating nobyo na nag-aakusa sa kanya ng paniniktik. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, isang setup na maingat na binuo ni Iris. Ngunit sa mata ni Marco, napagod na at litong-lito. Ang mga ebidensya na ito ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Tinitigan niya ang mga pekeng dokumento. Ang Lydia na ipinapakita dito ay isang desperada, isang manggagamit, isang taong may problema sa isip, isang taong kayang-kayang mag-imbento ng kwento tungkol sa lason para lang makapasok sa mundo ng mayayaman. Sa sandaling iyon, ang maliit na tinik ng duda na nararamdaman niya para kay Lydia ay tuluyan ng namatay. Napalitan ito ng galit at pagkasuklam. Naniwala siya sa bitag. Isang text message mula kay Marco. Magkita tayo sa parke. Ngayon na, kailangan nating mag-usap. Habang binabasa ni Lydia ang mensahe, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Marahil ay may nalaman na si Marco. Marahil ay handa na itong makinig. Marahil sa wakas, maniniwala na ito sa kanya. Dali-dali siyang nag-ayos at nagpunta sa parke kung saan nasira ang drawing ni Leo. Ang parehong lugar kung saan nagsimula ang kanyang kalbaryo. Umaasa siyang dito rin ito magtatatapos. Nakita niya si Marco na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nakatalikod sa kanya. Lumapit si Lydia. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba at pananabik. Marco, tawag niya. Lumingon ito. At sa isang iglap, ang lahat ng pag-asa ni Lydia ay naglaho na parang bula. Ang mukha ni Marco ay hindi mukha ng isang taong gustong makipag-usap. Ito ay isang maskara ng yelo, malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Ang kanyang mga mata, na minsan ay may bahid ng pagkalito, ay puno na ngayon ng hindi matinag na galit at pagkasuklam. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa halip, ibinato nito sa paanan ni Lydia ang isang brown envelope. Kumalat ang laman nito sa damuhan, mga litrato niya, mga pekeng dokumento. Ano? Ano to? Tanong ni Lydia. Ang boses ay nanginginig. Iyan ka, sagot ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Isang manloloko, isang manggagamit na ang tanging layunin ay makahanap ng mayamang lalaki na maloloko mo. At sa kasamaang palad, ang pamilya ko ang napili mong biktima. Napatulala si Lydia. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses nito. Nalaman ko na ang lahat. Ang mga utang mo, ang mga reklamo laban sa'yo, ang lahat ng kasinungalingan mo. Pinulot ni Lydia ang isang litrato. Siya iyon, kasama ang pinsan niyang matagal nang hindi nakikita. Pinalabas sa litrato na para bang may romantikong relasyon sila. Pinulot niya ang isang dokumento. Isang kaso ng paniniktik na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ito, gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Sabi niya, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Marco, maniwala ka sa akin. Ito ay bitag. Gawa ito ni sino? Ni Iris? Putol ni Marco. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Si Iris ang nagpakita sa akin yan dahil nag-aalala siya para sa akin. Dahil hindi tulad mo, totoong tao siya. Hindi! Giit ni Lydia. Ang lason, Marco. Ang lason na ginamit sa nanay mo. Parehong lason ang pumatay sa nanay ko. May koneksyon. Hindi mo ba nakikita? Ngunit ang mga salita niya ay parang hangin lang na dumaan sa tainga ni Marco. Ang isip nito ay sarado na. Ang puso nito ay bato na.
Lumapit si Marco sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Tinitigan siya nito sa mata at ang lamig sa mga titig nito ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Lydia. Tapos na tayo sa usapang ito, mariin niyang sabi. Gusto ko lang sabihin ito sa iyo ng harapan. Layuan mo ang pamilya ko. Layuan mo si Iris. At layuan mo ako. Dahil sa susunod na makita pa kita malapit sa amin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan. Hindi na hinintay ni Marco ang kanyang sagot. Tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon kahit isang beses. Naiwan si Lydia na nakaluhod sa damuhan, napapaligiran ng mga kasinungalingan na sumira sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang suntok na nagpabagsak sa kanya. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Mas matindi pa sa sakit ng pagkawala ng kanyang ina. Dahil ngayon, naramdaman niyang mag-isa na lang talaga siya sa mundo. Nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na ambon na unti-unting lumakas na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ngunit hindi gumalaw si Lydia. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Hinayaan niyang ang lamig ay balutin ang kanyang katawan. Manhid. Wala na siyang maramdaman. Talo na siya. Nanalo na si Iris. Ang kasamaan at kasinungalingan ang nagwagi. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay mabigat. Naglakad siya pauwi na walang direksyon. Ang mga pekeng dokumento ay naiwang nakakalat sa basang damuhan. Para saan pa? Wala nang maniniwala sa kanya. Kahit siya, hindi na niya alam kung kaya pa niyang paniwalaan ang sarili niya. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa dilim ng kanyang tahanan, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak para sa kanyang ina, para kay Doña Helena, para sa sarili niya. Isang iyak ng kabiguan, ng kawalan ng pag-asa. Humiga siya sa kanyang kama, basang-basa pa rin, at niyakap ang unan. Gusto na lang niyang matulog at hindi na magising. Nang biglang, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang tunog ng notification, hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lang yung promo text. Ngunit muli, itong tumunog. Sa huli, dahil sa inis, kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito nang walang gana, at ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Alam ko ang ginawa ni Iris sa nanay mo. Pagkatapos ng komprontasyon sa parke, dapat ay nakaramdam si Marco ng kapayapaan. Dapat ay gumaan ang kanyang loob. Sa wakas, natapos na ang problemang idinulot ni Lydia na ipagtanggol niya ang kanyang pamilya at ang kanyang nobya mula sa isang mapanlinlang na babae. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan papalayo, hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman, kundi isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan na sinasalita ng paulit-ulit na imahe ng mga mata ni Lydia, mga matang puno ng sakit, hindi ng kasinungalingan. Layuan mo ang pamilya ko. Ang sarili niyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka nagkamali siya ng bigkas. Kinagabihan, sa hapagkainan, pinag-uusapan nila ni Iris ang mga detalye ng kanilang engagement party. Si Iris ay masaya at puno ng buhay. Nagkukwento tungkol sa mga bulaklak, sa pagkain, sa musika. Si Marco naman ay tumatango lang, pilit nang umingiti habang ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nagpabook na rin ako ng full-day spa treatment para sa atin, bago ang party. Mahal. Masayang sabi ni Iris. Sa Serenity Spa sa Makati, para naman makapag-relax tayo. Sounds good. Matipid na sagot ni Marco. Natapos ang gabi. Si Marco ay nasa kanyang study, sinusubukang tapusin ang ilang trabaho. Sa kanyang tabi ay ang laptop ni Iris na naiwan nitong bukas.
Hindi niya sinasadyang tingnan, ngunit isang email notification ang lumitaw sa screen. Mula iyon sa isang credit card company. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Ito ay isang digital receipt para sa mga transaksyon ni Iris noong araw na yon. Napakunot ang noo ni Marco. May isang charge na nakakuha ng kanyang atensyon. Transaction, 15,000 merchant. The Diamond Hotel. Coffee shop location, Roxas Boulevard, Manila, Manila. Pero ang Serenity Spa ay nasa Makati. At bakit naman gagastos si Iris ng ganoon kalaki sa isang coffee shop? Hindi niya ito pinansin. Marahil ay may dinaanan lang ito. Isang maliit na bagay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may isa na namang maliit na bagay. Mahal. Naalala mo ba yung paborito mong pinsan, si David? Tanong ni Iris. Nagkita kami kahapon sa mall. Ang liit talaga ng mundo. Biglang natigilan si Marco. Ang pinsan niyang si David ay kasalukuyang nasa Singapore para sa isang business trip. Imposibleng nagkita sila. Talaga? Kalmadong tanong ni Marco. Itinatago ang kanyang pagdududa. Kamusta na raw siya? Okay naman. Medyo tumaba lang. Tumawang sagot ni Iris, walang kamalay-malay. Isang maliit na kasinungalingan. Isang bagay na hindi naman mahalaga. Pero para kay Marco, ito ay parang isang malaking bitak sa perpektong imahe ni Iris. Bakit siya magsisinungaling sa isang simpleng bagay? Sa paglipas ng araw, nagsimula nang mapansin ni Marco ang iba pang maliliit na bitak. Isang tawag sa telepono na bigla niyang ibababa kapag pumasok siya sa kwarto. Isang palusot na hindi magkatugma. Mga bagay na dati niyang binabaliwala. Ngunit ngayon ay tila mga pulang bandila na iwinawagayway sa kanyang harapan. Naalala niya ang pekeng ebidensya laban kay Lydia. Kung kaya niyang magsinungaling tungkol sa pinsan niya o kung saan siya nagpunta, ano pa ang kaya niyang gawin? Ang duda na minsan niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. At sa pagkakataong ito, mas malakas at mas nakakatakot. Hindi na niya kayang manahimik na lang. Kailangan niyang malaman ang totoo, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng kasambahay na si Elena, ang babaeng umamin sa kasalanan. Pinalabas ni Iris na tinanggal niya ito sa trabaho, pero ang totoo, binigyan niya ito ng malaking halaga at pinauwi sa probinsya. Buti na lang at nakuha ni Marco ang contact details nito mula sa HR bago pa man ito tuluyang umalis. Nagdial siya. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. Hello? Isang nanginginig na boses ng babae. Elena? Si Sir Marco ito. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang kinakabahang tugon. Sir Marco? Bakit po kayo napatawag? Kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Marco. Gusto kong malaman ang totoong nangyari nung araw ng party. Walang magagalit sa'yo. Gusto ko lang marinig ang kwento mula sa'yo, ang totoo. Narinig ni Marco ang isang malalim na paghinga na sinundan ng isang mahinang hikbi. Alam niyang malapit na siyang makarating sa katotohanan. Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Lydia, na para bang isang sirang plaka. Alam ko ang ginawa ni Iris sa nanay mo. Ang kanyang pagdadalamhati ay biglang napalitan ng matinding kaba at pag-asa. Sino ito? Paano niya nalaman? At ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Iris sa nanay mo? May kinalaman ba si Iris sa trahedya ng kanyang nakaraan? Nanginginig ang mga kamay. Nag-type siya ng reply. Sino ka? Ilang minuto ang lumipas. Bawat segundo ay parang isang oras. Hanggang sa wakas, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang alam ko. Magkita tayo bukas sa lumang library sa kanto ng Mabini at Orosa. 2 p.m. Mag-isa ka lang.
Kinabukasan, kahit may pag-aalinlangan at takot, nagpunta si Lydia sa itinakdang lugar. Ang lumang library ay tahimik at amoy ng mga lumang papel. Sa isang mesang nakatago, sa pinakadulong sulok, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng simpleng polo shirt at salamin, ang nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng karanasan. Miss Lydia? Tanong ng lalaki. Tumango si Lydia at naupo sa tapat niya. Kayo po ba ang nag-text? Ako nga, sabi ng lalaki. Inilahad nito ang isang kamay. Ang pangalan ko ay Mang Tonyo. Isa akong private investigator. Private investigator? Lalong naguluhan si Lydia. Hindi ko po maintindihan. Sabi niya. Inilabas ni Mang Tonyo ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Halos kapareho ng envelope na ibinato sa kanya ni Marco. Ngunit iba ang laman. Inilapag niya ito sa mesa. Ilang linggo bago ang insidente sa party, nagsimula si Mang Tonyo. Kinausap ako ni Doña Helena del Mar. Mayroon siyang masamang kutob tungkol sa nobya ng kanyang anak, si Iris. Pinaiimbestigahan niya sa akin ang background ng babaeng iyon. Binuksan ni Mang Tonyo ang envelope. Ang laman nito ay hindi mga pekeng litrato, kundi mga totoong dokumento. Hindi malinis ang nakaraan ni Iris. Patuloy ng investigador. May mga record siya ng maliliit na panloloko noong nasa kolehiyo. Pero ang mas malala ay ang kanyang kapatid na lalaki, si Ricky. Baon sa utang sa sugal. Ipinakita ni Mang Tonyo ang isang litrato ng isang lalaking payat at mukhang palaging balisa. Si Ricky ay may koneksyon sa isang sindikato na nagbebenta ng mga ilegal na kemikal. Kabilang na dyan ang mga laso na mahirap i-trace. Biglang nag-init ang mga mata ni Lydia. Aconitine. At ito pa ang pinakamatindi. Sabi ni Mang Tonyo, inilabas ang isang huling dokumento. Ito ay isang kopya ng isang life insurance policy. Ilang linggo bago ang party, kumuha si Iris ng isang malaking life insurance policy para kay Doña Helena, kung saan siya at si Marco ang beneficiary. Halagang 50 million pesos. Napahawak si Lydia sa mesa para suportahan ang sarili. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakasya na. Ang motibo, ang paraan, ang kasamaan. Nang araw na ibibigay ko na sana ang report na ito kay Doña Helena, doon siya nilason. Sabi ni Mang Tonyo, may bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Pagkatapos noon, tinangka akong bayaran ni Iris para manahimik. Pero hindi ko kayang sikmurain yon. Tumingin siya ng diretso kay Lydia. Alam ko rin ang tungkol sa nanay mo. Dahil ang sindikatong kinabibilangan ng kapatid ni Iris, sila rin ang supplier ng lason sa kaso ng nanay mo noon. Malamang, si Iris, sa kanyang desperasyon na makahanap ng paraan para makuha ang pera, ay bumalik sa mga dating kakilala. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, narito na ang kasagutan, isang masakit at nakakakilabot na katotohanan. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Lydia. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. Kailangan nating ilantad siya, sabi ni Mang Tonyo. At kailangan nating gawin ito sa lugar kung saan hindi siya makakatakas. Sa engagement party nila. Naglatag sila ng plano. Isang plano para isalaysay ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, biglang nagring ang cellphone ni Lydia. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Marco del Mar. Nagkatinginan sila ni Mang Tonyo. Nag-aalangan si Lydia na sagutin. Sagutin mo, sabi ni Mang Tonyo. Tingnan natin kung ano ang kailangan niya. Huminga ng malalim si Lydia at sinagot ang tawag. Hello? Lydia, sabi ng boses sa kabilang linya.
Ito ay boses ni Marco, ngunit iba ang tono. Wala na ang galit at pagkasuklam. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa niya naririnig dati. Pagsisisi. Lydia, I'm sorry. Sa tingin ko, nagkamali ako. Kailangan ko ng tulong mo. Ang ballroom, na minsan ay naging lugar ng isang bangungot, ay muling napuno ng mga bisita. Ngunit sa gabing ito, ang hangin ay hindi puno ng selebrasyon, kundi ng isang mabigat at nagbabantang tensyon. Para kay Marco, ang bawat ngiti at bati mula sa kanilang mga bisita ay isang maskara na nagtatago sa nalalapit na pagbagsak ng kanyang mundo. Nakatayo si Iris sa tabi niya. Suot ang isang napakagandang puting bestida. Siya ang larawan ng isang perpektong nobya, masaya, nagliliwanag, at walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Kinikilabutan si Marco sa bawat paghawak nito sa kanyang braso, sa bawat matamis na ngiti. Ang babaeng akala niya ay kanyang anghel, ay isa palang demonyo. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Nagsimula si Marco sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, isang bagay na pinagpraktisan niya buong araw. Tonight is a special night not just for me and Iris, but for our entire family. Napatingin siya kay Doña Helena na nakaupo sa harap, mukhang malakas na. Sa tabi nito ay isang bakanting upuan, ang upuan para kay Lydia. Before we proceed with the celebration, patuloy ni Marco, my mother would like to announce something important regarding her last will and testament. Sa pagbanggit ng salitang will, nakita ni Marco ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Iris, isang kislap ng kasakiman at pananabik, na mabilis din niyang pinalitan ng isang ngiti. Iyon ang hudyat. Bilang paghahanda sa bagong yugto ng aming pamilya, sabi ni Marco, nagpasya si Mama na magkaroon ng ilang pagbabago, at ang pinakamalaking pagbabago, huminto siya, hinahayaang mabiti ng lahat, ay ang pag-alis sa pangalan ni Iris bilang isa sa mga primary beneficiaries. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga bisita. Ang nangiti sa mukha ni Iris ay naglaho, napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang tingin. Marco, what is this? Anong kalokohan to? Bulong niya. Ang tamis sa kanyang boses ay biglang nawala. Hindi ito kalokohan, Iris. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng lamig. Ito ang katotohanan. Sa hudyat na yon, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Lydia, hindi bilang isang bartender na nakayuko, kundi bilang isang babaeng may dignidad at lakas. Sa likod niya ay si Mang Tonyo at ang kasambahay na si Elena na nanginginig ngunit determinado. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy. Naglakad si Lydia papunta sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Hindi na siya natatakot. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya sa mikropono na iniabot sa kanya ni Marco. Ang pangalan ko ay Lydia at nandito ako para itama ang isang malaking kasinungalingan. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa amoy, sa pagbagsak ni Doña Helena, sa drawing ni Leo. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Iris ay nag-iba-iba, mula sa pagkagulat, sa pagtanggi, hanggang sa purong galit. This is ridiculous! Security! Ilabas ninyo ang babaeng ito! Sigaw ni Iris, ngunit walang gumalaw. Sunod na nagsalita si Elena. Pinilit po ako ni Ma'am Iris, sabi niya. Umiiyak. Tinakot niya po ang pamilya ko sa probinsya. Binayaran niya po ako para sabihin na aksidente ang lahat. Pagkatapos ay si Mang Tonyo. At binayaran niya rin ako para itago ang katotohanan ito. Sabi niya, inilabas ang kopya ng life insurance policy. Isang insurance policy na kinuha niya para kay Doña Helena. Ilang linggo bago niya ito tangkaing patayin. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay. Ang mga bisita,
ay napatingin kay Iris na ngayon ay napapaligiran na walang matakbuhan. Mga sinungaling. Sigaw ni Iris, ang kanyang perpektong itsura ay tuluyan ng gumuho, naglabas ng isang halimaw. Marco, mahal, hindi mo paniniwalaan ang mga to, di ba? Kasinungalingan lahat yan. Tumingin si Marco sa kanya, hindi na may pagmamahal, kundi may awa at pandidiri. Tapos na, Iris. Alam na namin ang lahat. Maging ang koneksyon mo sa pagkamatay ng nanay ni Lydia. Sa pagbanggit ng nakaraan, tuluyan nang nawala sa sarili si Iris. Ang kanyang mga mata ay nagapoy sa desperasyon. Nakita niya ang isang maliit na fruit knife sa isang lamesa ng dessert sa malapit. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya ito. Ngunit hindi si Marco o si Lydia ang kanyang pinuntirya. Sinunggaban niya si Doña Helena mula sa likuran at itinutok ang kutsilyo sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng kabaliwan. "Lahat kayo ang may kasalanan nito. Kung ibinigay ninyo lang sana sa akin ang gusto ko, walang masasaktan. Papatayin ko kayong lahat." Ang selebrasyon ay naging isang hostage situation. Ang perpektong gabi ni Iris ay naging kanyang huling, desperadong pagtatanghal. Nanginig ang buong katawan ni Marco nang makita ang talim ng kutsilyo sa leeg ng kanyang ina. Ang ingay ng ballroom ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ni Iris at ang mahinang pag-ubo ni Doña Helena. "Iris, bitawan mo siya," sabi ni Marco. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay parang sasabog sa kaba. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang ipakita na wala siyang armas. "Please, huwag mong gawin to. Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Iris, mas hinigpitan ang hawak sa matanda. "Kasalanan ninyo ito. Inagaw ninyo sa akin ang lahat. Ang buhay na dapat ay sa akin." Alam ni Marco na ang pakikipagtalo sa isang taong desperado ay walang patutunguhan. Kailangan niyang hanapin ang natitirang hibla ng katinuan sa loob nito kung meron pa. "Walang may inagaw sa'yo, Iris," mahinahon niyang sabi, dahan-dahang humahakbang palapit. "Pinili mo ang landas na ito, pero hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang itama ito. Bitawan mo si Mama at haharapin natin ito ng magkasama." "Magsama ka." Tumawa si Iris ng walang saya. "Para ano? Para mabulok ako sa kulungan?" "Hindi. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat." Habang nagsasalita si Iris, napansin ni Marco ang paggalaw sa kanyang likuran. Ang mga security guard ng mansyon na sinanay para sa ganitong mga sitwasyon ay tahimik na kumikilos, papalibot sa kanila. Kailangan lang niya ng isang pagkakataon, isang sandali ng distraction. Napatingin siya kay Lydia na nakatayo hindi kalayuan. Sa kabila ng takot sa mukha nito, nakita niya ang isang kakaibang tapang. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nagkaintindihan sila. "Bakit mo ginawa yon sa nanay ko?" Ang tanong ay mula kay Lydia. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng bigat at sakit na tumagos sa buong silid. Natigilan si Iris. Napalingon ito kay Lydia. Ang kanyang atensyon ay panandali ang naalis kay Doña Helena. "Ang nanay mo. Isa lang siyang hamak na katulong na nakaalam ng hindi niya dapat malaman. Katulad mo." "Anong nalaman niya?" tanong ni Lydia. Ang boses ay nanginginig. Nalaman niyang nagsimula si Iris at sa sandaling iyon ng kanyang pagmamayabang, lumuwag ang kanyang hawak sa kutsilyo. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Marco. "Ngayon na!" sigaw niya. Sa isang iglap, dalawang security guard ang mabilis na sumugod mula sa likuran ni Iris. Isang hawak sa braso, isang tapik sa kamay. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalansing. Nawalan ng balanse si Iris.
Napasubsob siya sa sahig. Ang kanyang magarang bestida ay nagusot. Ang halimaw ay tuluyan ng natalo. Mabilis na dinaluhan ni Marco ang kanyang ina. Niyakap ito ng mahigpit. "Ma, okay ka lang?" "Okay lang ako, anak," sabi ni Doña Helena, humihinga ng malalim. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis. Ang mga kumikinang na ilaw ng ballroom ay napalitan ng mga asul at pulang ilaw ng sirena. Dinampot si Iris, walang laban, ang kanyang mga mata ay walang laman. Habang dinadala siya palabas, napatingin siya kay Lydia. Isang tingin na puno ng walang hanggang pagkasuklam. Nang matapos ang kaguluhan at paunti-unti nang umaalis ang mga bisita, naiwan ang katahimikan. Isang katahimikang masakit at mabigat. Hinanap ng mga mata ni Marco si Lydia. Nakita niya itong nakatayo sa isang sulok, malapit sa bintana. Tahimik na nakatingin sa labas. Nilapitan niya ito. Sa tabi niya, lumapit din si Doña Helena. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Lydia. "Iha," sabi ni Doña Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. "Salamat. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo kaming lahat. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo." Yumuko si Lydia. "Ginawa ko lang po ang tama." Naiwan silang dalawa ni Marco. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Puno ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang maliit na kislap, ng isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. "Lydia," nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "I'm sorry. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng sinabi ko. Hinusgahan kita. Hindi ako naniwala sa'yo. Ako." "Shh!" putol ni Lydia. Lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang bakas ng galit. "Ang mahalaga, nakita mo na ang katotohanan." May gusto pa sanang sabihin si Marco. Gusto niyang sabihin na hindi lang yon ang mahalaga, na ang mahalaga ay siya, ang katapangan niya, ang kabutihan niya. Ngunit bago pa niya masabi, tumalikod na si Lydia at nagsimulang maglakad palayo. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Huminto ito saglit, hindi lumilingon. "Uuwi na. Tapos na ang lahat." Nagpatuloy ito sa paglakad, papalabas ng ballroom, papalayo sa kanya. Naiwan si Marco na nakatayo doon. Pinapanood ang pag-alis ng babaeng nagligtas sa kanila. Dala ang isang malaking tanong sa kanyang puso. May pagkakataon pa kaya siyang itama ang lahat? Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ng mga Del Mar ay unti-unting humupa. Napalitan ng ibang mga balita. Si Iris ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Hindi lang para sa pagtatangka sa buhay ni Doña Helena, kundi pati na rin sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng ina ni Lydia. Maraming taon na ang nakalipas. Ang hustisya na matagal niyang inasam ay sa wakas ay nakamtan na. Ang buhay ni Lydia ay bumalik sa pagiging simple at tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi nabunga ng takot, kundi ng kapayapaan. Ginamit niya ang malaking halaga ng reward money na ibinigay sa kanya ng mga Del Mar para bumili ng isang maliit na bahay na may hardin, malayo sa gulo ng syudad. Natupad na niya ang pangarap nilang mag-ina. Isang hapon, habang nag-aalaga siya ng mga rosas sa kanyang hardin, tumigil siya saglit at pumunta sa puntod ng kanyang ina na nasa isang tahimik na sementeryo, hindi kalayuan sa kanyang bagong bahay. Nilinis niya ito at naglagay ng isang sariwang puting rosas. Umupo siya sa damuhan. "Nay," bulong niya sa hangin. "Natupad na po. Payapa na ang lahat. Nakahanap na po tayo ng hustisya." Napangiti siya. Isang tunay na ngiti na walang halong pait. "Sana,"
Kung nasaan ka man, masaya ka na rin. Nang tumayo siya para umalis, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw sa di kalayuan, nakatayo malapit sa isang puno, tila nag-aalangang lumapit. Si Marco Del Mar. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit at kurbata. Simpleng polo shirt at maong pants lang ang suot nito, na para bang isa siyang ordinaryong tao. Sa isang kamay, may dala itong 2 tasa ng kape. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang dating kumpiyansa ng isang CEO ay napalitan ng isang halong hiya at sinseridad. "Hi," sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hi," ganting bati ni Lydia, kalmado ang kanyang puso. "Nagbabaka sakali lang," sabi ni Marco. Itinaas ang mga tasa ng kape, na baka gusto mong magkape. Walang nagsalita sa kanila. Kinuha ni Lydia ang isang tasa at umupo sila sa isang bench na nakaharap sa papalubog na araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay komportable, isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. "Kamusta ka na?" tanong ni Marco. "Okay lang," sagot ni Lydia. "Payapa. Ikaw?" "Trying to be," pag-amin ni Marco. "Marami akong natutunan. Tungkol sa tiwala. Tungkol sa kung ano ang totoong mahalaga." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. At natutunan kong ang pinakamahalagang bagay pala, minsan, nasa harapan mo na, pero binabaliwala mo lang. Huminga ito ng malalim. "Lydia, alam kong huli na. Para sa mga sorry. At alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero kung papayag ka, gusto ko sanang magsimula ulit." Tumingin sa kanya si Lydia. Nagtataka. Hindi bilang isang milyonaryo at isang bartender. Paglilinaw ni Marco, isang bahid ng pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Kundi bilang si Marco at si Lydia, gusto kitang makilala. Ang totoong ikaw. Walang yaman, walang gulo. Tayo lang, kung papayagan mo ako. Tinitigan ni Lydia ang lalaki sa kanyang tabi. Nakita niya ang pagsisisi, nakikita niya ang pagbabago, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ang sakit ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit ang kapatawaran ay isang hardin na kailangan ding diligan para mamulaklak. Isang matamis na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Lydia. Isang napamangiting nagmula sa isang pusong payapa at handa nang magbukas muli. Dahan-dahan siyang tumango. "Okay, Marco," sabi niya. "Sige, magsimula tayo ulit." Hindi na sila nagsalita pa. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Ang kape sa kanilang mga kamay ay lumamig na. Ngunit ang init sa kanilang mga puso ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang.